I don't have a filter for this tub, so let's make one. First, kailangan natin ng container na paglalagyan ng ating mga filter. And I'm using this trash bin. Bumili din ako nito, later papaliwanag ko kung para saan to. At ito na yung mga gagamitin natin para gawin yung ating DIY filter. Nga pala yung mga blue na nakikita nyo is binili ko lang sa Shopee. Pero bago natin gawin ang ating DIY filter, ipe-prepare ko muna yung mga gagamitin kong substrate para sa ating DIY filter. Bumili rin tayo ng pumice rock para sa ating substrate. Additional din para sa housing ng ating good bacteria. Meron din tayong lava rock and also clay balls. Nga pala, pag nagawa kayo ng filter, mas maraming substrate, mas maganda. Ibig sabihin, mas marami tayong na-house na good bacteria. So, mas marami tayong na-detoxify na ammonia and nitrate. Kasi yun yung pinaka-danger din sa ating mga goldfish. Kasi nga, toxic sa kanila yung poop nila. So, kung gusto natin ng maraming good bacteria, so kailangan natin ng maraming housing para sa ating mga good bacteria. So, ang gagawin ko namang next is ilalagay itong mga to sa ating mga net para mas madali silang linisin kapag naglinis tayo ng filter. Sobrang dali lang din linisin kasi kukunin mo lang tapos konting linis tapos balik mo na agad sa filter mo. So, right now, isa-segregate ko lang ng maayos yung ating mga substrate. Then after, i-disinfect na natin sila kasi nga kabibili lang natin, so most likely madumi pa to and kailangan natin linisin. Gagamit din ako ng plants para medyo mabawasan naman yung level ng ating nitrite. So kapag bago ang inyong mga filter, make sure na lagi nyong lilinisin muna bago nyo ilagay sa inyong aquarium kasi magiging cloudy yung aquarium nyo kasi marami pang dust yung mga ginagamit nating substrate na bago. Nagpainit ako ng tubig just to make sure na mamamatay talaga yung mga bacteria na hindi natin gusto para sa ating mga tank. Gagamit din ako nitong potassium permanganate. Ginagamit ito ng mga Thailand farm para i-disinfect ang kanilang mga pan. So ngayon, hayaan ko lang sila dito hanggang magbago yung kulay. Balikan natin later. So after an hour, ganito na yung kulay niya. Hindi na siya purple. So ibig sabihin tapos na yung solution ng potassium permanganate. So tanggalin natin yung tubig. Tapos let's go inside na. Right now, malinis na yung ating substrate. Ready to use na rin sila. Na-disinfect na natin. Nalinisan na natin. So gawin na natin yung ating DIY filter. Done with the substrate, so let's start doing our DIY filter. First, gagawin ko dito is ito yung magiging output. Bubutasan ko to. Lalagay ko yun dyan. Then dito lalabas yung water. Siguro around here lang. So lalabas dito yung water. Then gagamitan ko nito para maging flowing ng water. Tapos ipa-curve ko dito. So nakaganyan siya. Sa baba, lalagay ko to, puputo lang konti, tapos nalagay ko to. So, dito na lalabas yung water papunta dun sa ating blue tub. Okay? Tapos ito, gagamitin ko naman to para maging separator dito sa loob ng ating DIY filter. Kasi dalawa yung iniisip ko. One is, ang mangyayari is, parang doon muna siya sa pinakababa pupunta yung water, tapos aakyat yung water. Pero naisip ko, ang hirap kasi linisin ng ganun kasi nga alam niyo naman yung goldfish mahilig mag-poop. So instead of doing that, para mas mabilis linisin, yung gagawin ko na lang is papunta dito yung water, iikot siya papunta dito. So parang ang mangyayari, pupunta dito yung water, aakyat siya, tapos lalabas dito yung water. So ito yung gagamitin ko para maging separator dito sa loob, sa gitna. So ganyan yung gagawin ko dyan. Puputulan ko lang siya dito ng kalahati siguro, kalahati lang, para dito papasok yung tubig pupunta dun sa kabila. So yun lang, let's start. Lalagay ko na rin yung isang substrate para alam ko kung gaano kataas ko kailangan ilagay yung separator. Lalagyan ko na lang din ng tape para dumikit siya dun sa gilid. Lagay na rin natin yung iba pang substrate.
Naglalagay na rin ako nitong white filter tsaka black sponge filter para matanggal niya yung mga maliliit pang particles ng poop ng goldfish natin. Para malinis na malinis pagbalik sa ating blue tub. May nakita rin ako sa Shopee, yan yung nakikita yung puti na yan. So dyan muna dadaan yung tubig. Masasipon niya mga maliliit na particles. Tapos dadaan sa filter room. So malinis na malinis yung water natin pagbalik sa ating tub. So sa time na to, nag-iisip na ako kung gaano kataas yung butas, kung saan ko ilalagay yung papasok na tubig sa ating DIY filter. Since wala tayong drill, gagamit na lang tayo ng mga tools na meron tayo dito. Just be resourceful na lang para sa paggawa. So ang ginagawa ko dito, pinalalambot ko yung plastic, tapos bubutasin ko siya gamit yung hawak ko kaninang pliers or long nose. So, effective naman yung ating ginawa. Nabutasan na natin, kaso mukhang hindi pa siya sakto. So, initin ko pa to ng konti, tapos try ko ulit ipasok. Ayun, sakto, pumasok naman siya. And mukhang hindi ko na rin kailangan lagyan ng silicone sealant kasi hindi naman naaabot yung tubig dito sa ating input. Putol na lang din tayo ng konting pipe para sa ating input. Okay na yung ating input, putol na lang tayo ng konti, stable naman siya, so that's good. Ang gagamitin ko pang putol is this pipe cutter. Okay na yung ating input, gawin naman natin yung ating output. This time meron akong maling ginawa kasi masyadong mataas yung butas ko dun sa output. Pero papakita ko na rin sa inyo yung kalukuhan ko. Ayan, okay, pumasok na. Pero guys, I highly suggest kapag gagawa kayo ng DIY filter, make sure na mas lower pa yung output doon sa input nyo. And ang gagamitin ko namang submersible pump is this Aquaspeed 3000. So okay na rin tayo sa ating submersible pump. By the way guys, inuulit ko, this time mali ako. Kailangan ko pa ng mas mababang output para dito sa ating DIY filter. So ito guys, panoorin nyo na lang din. Kung mapapansin nyo, halos pantay lang yung output and input ko ng water. Kaya ang gagawin ko is bababaan ko pa siya ng konti. And meron din siyang leak. So kailangan ko siyang ilipat doon sa mas patag na side. Doon sa left side banda. Since nahirapan ako kanina magbutas, ang gagamitin ko na lang is a knife. Tapos iinitin ko yung knife para mas mag-penetrate siya dun sa plastic. Since ayan, nakikita nyo naman, mas flat yung surface. So feeling ko, mas masisil siya ng silicone na kasama nitong connector natin. So, moment of truth. Let's try again. So, ayan. As you can see, okay na siya. Walang leak dun sa unang-unang output na ginawa natin. So, okay na siya. So, tatapak ko na lang yung una nating butas. So, as you can see, okay naman na ang ating DIY filter. Running naman siya ng maayos. So, lalagay ko na siya dito sa side na to para hindi siya sagabal sa mata. That's all for today's video. Maraming salamat sa panonood and see you on the next one.